Nagsisimula ang kwento sa paliparan ng Pilipinas, kung saan ibinabalik ang mga pinaghahanap na kriminal mula Pilipinas patungong South Korea. Habang papasok na sa airport ang mga bilanggo, biglang may isang lalaking lumabas mula sa karamihan, sumisigaw at pilit na nilalapitan ang isa sa mga preso. Bago pa maintindihan ng mga pulis ang nangyayari, pinindot ng lalaki ang remote ng bombang nakatago sa kanyang bag. Napakalakas ng pagsabog kaya maraming pulis at mahigit 30 pasahero ang malubhang nasugatan. Ngunit ang nakakagulat, ni isang galos ay walang tinamo ang alinman sa mga bilanggo. Pagkalipas ng 5 taon mula sa nakakatakot na insidenteng iyon, muling sinimulan ang paghahanda upang dalhin ang parehong mga kriminal sa South Korea. Sa pagkakataong ito, upang maiwasan ang pagkakamaling nangyari noon, napagdesisyonan na hindi sila dadaan sa eroplano kundi sa pamamagitan ng cargo ship. Dahil napakadelikado ng mga kriminal na ito, isang espesyal na komando team ang ipinadala upang ihatid sila sa pantalan, at ang buong lugar ay nilinis mula sa mga sibilyan. Bawat galaw ay minomonitor gamit ang drones at satellites dahil kahit maliit na pagkakamali ay maaaring maulit ang insidenteng nangyari 5 taon na ang nakaraan. Habang isinasagawa ang inspeksyon, brutal na binugbog ni Officer Lee Sayek ang isang kriminal na maraming tato. Sa totoo lang, matagal nang may alitan sa pagitan nilang dalawa, at tuwing nagagalit si Lee, dito niya ibinubuhos ang lahat ng kanyang galit. Ang bilanggo na ito ay si Park Jong, na hindi ordinaryong kriminal. Marami na siyang napatay at mayroon ding isang babae na naging dahilan kung bakit siya haharap sa parusa sa Korea. Kasabay nito, makikita rin ang isa pang bilanggo na mukhang napakakalma at inosente, ngunit siya ay walang iba kundi ako. At hindi mo paniniwalaan na sa totoo lang, ako ang pinakamapanganib na tao sa lahat ng mga bilanggo. Pero hanggang ngayon, wala pang kahit sino ang nakakahalata nito. Sa parehong oras, may dumating na doktor sa pantalan kasama ang kanyang nurse, na sasama rin sa amin papuntang Korea. Samantala, si Wong, na siyang pinuno ng buong misyon, ay dumating sa control room. Pagdating niya, pinaalis ng kanyang mga tauhan ang lahat ng empleyado roon at tuluyang kinontrol ang buong sistema. Kasabay nito, kaming lahat ng mga bilanggo ay pinasakay sa barko. Mahigpit na nagbabala si Officer Lee sa lahat, sinasabing nasa gitna na kami ng dagat. Huwag na huwag susubukang tumakas dahil may direktang utos na barilin agad ang sino mang mahuhuli. Habang ang mga opisyal ay pumupwesto sa kani-kanilang lugar, lihim namang nilagyan ng doktor ang kanyang bag ng ilang injection at dahan-daang nagtungo sa basement ng walang nakakaalam. Sa daan, may nakasalubong siyang ilang pulis, ngunit nakakagulat na wala ni isa sa kanila ang naghinala sa kanya. Nagpatuloy ang doktor at gamit ang isang lihim na mapa ay narating niya ang bahagi ng barko na kahit ang mga staff ng barko ay walang alam. Sa loob, may ilang armadong lalaki na nagbabantay sa isang katawan na ang pangalan ay Alpha. Nakapikit ang kanyang mga mata at may oxygen mask sa bibig. Malinaw na hindi siya patay kundi pilit lamang na pinananatiling buhay sa ganoong kalagayan. Pagbukas ng doktor sa kanyang bibig, nakita niyang may mga uod na gumagapang sa loob, dahilan upang makaramdam siya ng matinding pagkasuklam. Pagkatapos ay sinabi ng isa sa mga bantay, huwag ka nang masyadong magsalita. Gawin mo lang ang trabaho mo at umalis. Tahimik na sinunod ng doktor ang utos at tinurukan ng anesthesia ang katawan bago umalis. Ipinaalala ng isang bantay na kailangang bigyan ng injection si Alpha kada 6 na oras, dahil kapag hindi, magigising siya at kapag nangyari iyon, walang matitirang buhay sa barkong ito. Samantala, binibigyan naman ng pagkain ang lahat ng bilanggo. Pagkakuha ng mga kahon ng pagkain, agad itong pinag-agawan ng karamihan, ngunit si Park Jong ay nanatiling kalmado, tila naghihintay lamang ng tamang pagkakataon. Pagkatapos ay ipinakita na may maliit siyang piraso ng metal na nakatago sa loob ng kanyang bibig, na matagal na pala niyang itinatago roon. Makalipas ang ilang sandali, nang umalis pansamantala ang mga pulis sa kanilang pwesto, sinamantala ni Park ang pagkakataon. Inilabas niya ang metal at dahan-daang binuksan ang kanyang pusas. May isang bilanggo sa tabi niya na nakakita sa lahat ng ito, kaya nagkaroon din ito ng pag-asa na baka makatakas sila. Samantala, may ilang tao sa barko na nakatalaga sa kusina. Isa sa kanila ang lihim na Sam-ire sa kandado ng kulungan, at pagkatapos ay nagtungo sila kasama ang kanyang mga kasamahan sa isang silid na puno ng armas.
Lahat ng armas na mahawakan nila ay agad nilang kinuha at tahimik na nagpatuloy sa paggalaw. Ngunit habang dumadaan sila, aksidenteng tumama ang bag ng isang lalaki sa tubo kaya nagkaroon ng malakas na ingay, at agad naging alerto ang mga pulis na nasa malapit. Sinubukan ng kanilang leader na lusutan ito gamit ang pagsisinungaling, ngunit napansin ng isang pulis ang kanilang baril. Bago pa siya makapagsalita o makahingi ng tulong, bigla nila itong inatake at brutal na pinatay kasama ang iba pang mga pulis. Upang maitago ang ebidensya, itinago nila ang mga bangkay ng mga pulis sa freezer ng barko bago magpatuloy. Pagkatapos noon, dumiretso sila sa cockpit at pinatay rin ang lahat ng crew na naroon. Dalawa na lamang ang natirang buhay na marunong magpatakbo ng barko. Pinutol nila ang mga linya ng telepono upang walang makontak na kahit anong bansa. Pagkatapos, may isang lalaking umakyat sa itaas ng barko at pinutol ang pangunahing linya kaya tuluyang nawala ang signal ng lokasyon ng barko sa Korea. Sa loob ng barko, napansin ni Officer Dayan na walang signal ang kanyang walkie-talkie. Ilang beses niyang sinubukang tawagan ang kanyang team ngunit walang sumasagot, kaya siya mismo ay nagtungo sa itaas upang alamin kung ano ang totoong nangyayari. Sa kabilang banda, ang isang bilanggo na kasama ni Park ay abala sa pagbubukas ng kanyang posas, ngunit aksidenteng tumama ang kanyang kamay sa tubo at gumawa ng ingay. Narinig ito ng isang pulis at agad siyang lumapit. Nang makita niyang nakawala na ang isang bilanggo, mabilis siyang kumilos. Ngunit sa mismong sandaling iyon, inatake siya ni Park mula sa likuran. Matindi siyang binugbog ni Park bago dinurog ang kanyang ulo at tuluyang pinatay. Dumating din ang iba pang kasamahan ni Park sa mga selda habang pinapatay ang mga opisyal. Napakaraming dugo ang anak na halos wala ng limitasyon. Iniutos ni Park sa kanyang mga tauhan na patayin ang lahat. Sinaksak niya ang isang opisyal sa puso at pinanood itong mamatay habang namimilipit sa sakit. Ngunit hindi pa siya nakontento. Hinubad pa niya ang kanyang pantalon at inihiyan ang bangkay upang mailabas ang kanyang matinding galit. Samantala, umakyat si Officer Dayan sa deck habang hinahanap si Lee. Pagkakita niya sa doktor na paakyat mula sa ibaba, agad niya itong tinanong kung ano ang ginawa nito sa basement. Kinabahan ang doktor at nag-isip ng isasagot, ngunit dumating si Officer Lee kaya nakaligtas siya sa pagdududa. Kasabay nito, may isang opisyal na nakakita sa lalaking bumababa mula sa satellite tower na may hawak na palakol. Agad niyang napagtanto na may mali kaya mabilis siyang tumakbo papunta sa cabin. Pinalaya ng mga tauhan ni Park ang lahat ng bilanggo, at ngayon ay si Park na ang may kontrol sa lugar. May isang bilanggo na nagbiro pa at nagsabing, nasaan ang mga babaeng pulis? Gusto kong magsaya kasama sila. Pagkarinig nito, walang pag-aalinlang ang binaril siya ni Park at malamig na sinabi, akin silang lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, pinalaya rin nila ako. Kilala na ako ni Park sa loob ng 10 taon. Sinabi niya, 10 taon na ang lumipas pero hindi pa rin nagbabago ang mukha mo. Pagkatapos noon, sinabi niya sa iba, huwag kayong magpapalinlang sa mukha niya. Kung akala ninyo masama na ako, kapag nalaman ninyo ang mga ginawa niya, iihi kayo sa takot. Gusto kong pumunta sa Korea, ngunit malinaw na sinabi ni Park, hindi na aalis pa ang barkong ito. Dito na tayong lahat, walang kamalay-malay sa lahat ng ito, nang makarating si Sok kasama ang kanyang mga kasamahan sa cockpit, nakita nilang nakahandusay roon ang mga bangkay ng buong crew. Bago pa nila maintindihan ang nangyayari, biglang pinaulanan sila ng bala ng mga taong nagtatago sa cockpit. May ilang namatay sa pag-ataking iyon, ngunit sina Sok, Dayan, at ilang opisyal ay nakatakas kahit papaano. Pagkatapos, tinutukan ng isang attacker ng baril ang ulo ng isang crew member at sinubukan silang i-blackmail. Muntik nang magtagumpay ang plano niya, ngunit matalinong nadisarmahan siya ni Dayan, at nang magkaroon ng pagkakataon, agad siyang binaril ni Sok. Takot na takot ang piloto, ngunit sinabi niya na may satellite phone sa engine room na maaaring gamitin upang makipag-ugnayan sa labas. Nang marinig ng doktor ang putukan, kinabahan siya at tinanong ang nurse, narinig mo rin ba ang putukan sa labas? Ngunit sa oras na iyon, lasing sa droga ang nurse at inisip lamang niyang nagbibiro ang doktor. At sinabi niya, pupunta ako at titingnan. Ngunit agad siyang pinigilan ng doktor at ikinandado ang pinto. Sa isang banda, iniisip ng mga pulis na ang mga kriminal ang pinakamalaking banta sa kanila, habang sa kabilang banda naman,
iniisip ng mga kriminal na ang mga pulis ang kanilang mortal na kaaway. Pero walang sino man ang may ideya na ang tunay na panganib ay naghihintay sa ibaba. Dahil hindi nabigyan ng anesthesia sa tamang oras, nagising si Alpha. Kasama ang kanyang mga tauhan, nagtungo si Park sa engine room at habang nasa daan ay walang awang pinapatay ang sino mang nagtatrabaho roon. Pagpasok nila sa engine room, pinatay rin nila ang mga natitirang tao at sinira pa ang satellite phone. Wala nang paraan ngayon para makakontak ang barko sa kahit sino. Takot na sinabi ng chief engineer, kung wala ako, hindi aandar ang barko. Pagkarinig nito, nagtawanan ang lahat ng bilanggo dahil wala naman talaga silang balak paandarin ang barko. Habang kinukutsa siya, sinabi nila, ganyan din ang sinabi ng mga kasama mo bago sila mamatay. Lumalapit na si Park upang patayin siya, ngunit pinigilan ko siya at sinabing, tama na. Muntik nang magsimula ang laban naming dalawa nang palibutan kami ni Sok at ng natitira niyang team mula sa lahat ng panig. Panik na sumigaw ang engineer, huwag kayong magpaputok dito. Ngunit wala nang handang makinig kahit kanino. Gusto ni Park na personal na pahirapan at patayin si Sok, ngunit kahit wala siyang armas, wala pa ring bakas ng takot sa mga mata ni Sok. Pagkatapos nito, nagsimula ang isang napaka-brutal na labanan sa pagitan ng dalawang grupo. May pumuputol ng leeg, may dumudurog ng ulo. Sa gitna ng kaguluhan, may isang lalaking nagtangkang tumakas, ngunit biglang sumulpat si Alpha sa kanyang harapan. Sinipa siya ni Alpha ng napakalakas kaya nabali at nadurog ang mga bahagi ng kanyang katawan. Pagkakita rito, nakalimutan ng lahat ang kanilang labanan at napako na lamang ang tingin sa halimaw na iyon. Isa-isang tiningnan ni Alpha ang lahat, na para bang iniskan sila, bago siya pumulot ng kutsilyo at nagsimulang maghiwa ng tao na parang isang magkakatay ng hayop. Pakiramdam nila ay nilikha lamang siya para sa massacre. Hindi lang sinabi kung sino ang dapat niyang iwanang buhay. Hinawakan niya ang ulo ng isang lalaki at ipinasok ang kanyang mga daliri rito ng sobrang lakas hanggang sa madurog ang ulo nito. Nanginginig sa takot ang lahat, ngunit ako ay ni Katie Ting ay hindi natakot kay Alpha. Nang subukang umatake ni Sok, brutal din siyang pinatay ni Alpha. Paulit-ulit siyang pinagbabaril ni Park, ngunit wala ni isang gasgas na lumitaw kay Alpha. Sa halip, napakabilis pang naghihilom ng kanyang mga sugat kaya lalo siyang naging mahirap patayin. Ang iba ay nakatakas kahit paano upang iligtas ang kanilang buhay, ngunit hindi tumigil si Alpha sa paghabol kay Park. Magkaharap silang dalawa, ngunit hindi pa rin maintindihan ng baliw na si Park na hindi niya kayang talunin si Alpha. Binasag ni Alpha ang dalawang kamay ni Park gamit ang mabigat na martilyo, at paulit-ulit siyang hinampes hanggang tuluyang madurog ang kanyang ulo. Bago pa maintindihan ni Sok ang nangyayari, sinunggaban siya ni Alpha at muntik nang mawalan ng buhay, ngunit tumalon ako sa pagitan nila at kahit paano ay nailigtas ko siya. Pinagbabaril siya ni Dayan, ngunit napakabilis gumalaw at maghilom ng katawan ni Alpha kaya wala itong epekto. Napakabigat at napakalakas ng kanyang katawan na hindi siya kayang galawin ng ordinaryong tao. Lahat kami ay tumakbo upang iligtas ang aming buhay habang sinusubukan kong isara ang isang makapal na bakal na gate. Ginamit ni Alpha ang lahat ng kanyang lakas upang pigilan ito, at pakiramdam namin ay mababasag niya ang pinto. Ngunit tinipon ko ang lahat ng aking lakas at sinipa siya ng malakas, at sa mismong sandaling iyon ay tuluyang nagsara ang pinto. Samantala, natunton ni Wong ang barko sa gitna ng dagat gamit ang satellite. Pagkakita niya sa mga imahe, agad niyang naunawaan na may napakalaking problema at siguradong na-control na ng mga bilanggo ang barko. Paulit-ulit niyang ini-ignore ang tawag ng isang tao, ngunit lumala ng husto ang sitwasyon kaya napilitan siyang sagutin ito. Sa tawag, galit na inutusan siya ng kanyang boss na pumunta sa barko at dalhin si Alpha. Sinubukan ni Wong na ipaliwanag na napakadelikado nito, ngunit lalo lamang nagalit ang kanyang boss. Kasabay nito, nakita natin na may tato ang boss sa kanyang dibdib, at eksaktong kaparehong tato rin ang nasa katawan ni Alpha. Dahil dito, naging malinaw na hindi lamang si Alpha ang may superpowers. Pagkatapos ng tawag, galit na sinuntok ni Wong ang isang poste ng kuryente, at doon natin naunawaan na si Wong mismo ay isa ring superhuman. Sa kabilang banda, sa loob ng barko, sinubukan ng kapitan na tumakas at iwan ang lahat. Ngunit habang ibinababa niya ang rescue boat, dumating si Alpha. Brutal na pinatay ni Alpha ang kapitan at ang kasama nito,
Pagkatapos ay winasak ang rescue boat upang walang sino man ang makatakas sa barko. Malapit doon, narinig ng nurse ang malalakas na kalabog sa labas ng kanyang cabin. Medyo natakot siya, ngunit kahit pinipigilan siya ng doktor, dahan-dahan pa rin siyang lumapit sa pinto. Pagsilip pa lamang niya sa labas, agad siyang sinunggaban ni Alpha sa leeg at pinisil ng napakalakas hanggang sa pumutok ang mga ugat sa kanyang lalamunan. Pagkakita sa nakakatakot na eksenang iyon, nanlaki ang mga mata ng doktor sa gulat. Napagtanto niyang kapag nanatili pa siya roon kahit isang sandali, ganoon din ang mangyayari sa kanya. Dahil sa takot, buong lakas siyang tumakbo at kalaunan ay nabangga si Officer Sayek, na naghahanap sa kanya sa loob ng barko. Tinanong ni Sayek ang doktor, ano ang alam mo tungkol sa kanya? At bilang sagot, sinabi ng doktor ang buong katotohanan. Sinabi niya na ang Project Alpha ay isang ilegal na eksperimento na isinagawa ng kumpanyang tinatawag na Ion Genetics. Noong una, ipinakilala ng kumpanyang ito ang isang tableta na kayang panatilihing bata ang tao sa loob ng 10 taon, ngunit sa likod nito ay gumagawa pala sila ng mga superhuman na sandata. Marami silang nasugatan, ngunit sinabi ng doktor na naiwan niya ang kanyang first aid kit sa basement. Pagkarinig nito, sinabi ni Sok, kayo ang bumaba. Ako ang aakyat para tingnan kung may buhay pa. Kasabay nito, nakita natin na may ilang babaeng bilanggo na matalinong ginawang hostage ang babaeng opisyal na nagbabantay sa kanila. May 2 pang bilanggo na nagbabantay nang bigla silang makarinig ng malalakas na sipa sa gate. Bago pa nila maintindihan ang nangyayari, bumagsak ang gate at tumama diretso sa isa sa mga bilanggo. Inapakan ni Alpha ang lalaki at walang awa niyang dinurog ang mukha nito gamit ang kanyang paa. Samantala, ang opisyal na tinali ng mga bilanggo ay paulit-ulit namang sinaksak ni Alpha hanggang sa mapatay rin. Ang mga nakaligtas ay desperadong tumakbo upang iligtas ang kanilang buhay, at ang mga hindi nakatakas ay direktang naging biktima ng brutalidad ni Alpha. Sa mga oras na iyon, nakarating na kami ng doktor sa basement. Doon ay nakita ko ang mga bangkay ng lahat ng bantay na nagbabantay kay Alpha, at nagkalat ang dugo sa paligid. Sa itsura pa lamang ng mga bangkay, agad kong naunawaan kung gaano kalagim ang masaker na nangyari roon. Nakita ng doktor ang kanyang first aid kit at agad niyang tinahi ang sugat sa paa ng isang bilanggo. Nasugatan din ako, ngunit itinago ko ang aking sugat. Pagkatapos, may natagpo ang lihim na file si Dayan na may tala tungkol sa mga sundalo noong taong 1943. Habang binabasa niya ito, may nakita siyang litrato at agad niyang nakilala na iyon ang parehong lalaking pumatay sa lahat. Mula sa file, nalaman na ipinanganak si Alpha noong 1911, ibig sabihin ay mahigit 110 taon na siyang nabubuhay. Nakasaad din na noong 1943, sa pilitan siyang ipinadala upang lumaban sa World War II kasama ng hukbong Hapones. Sa digmaang iyon, nawalan siya ng isang kamay, at nang mawalan na siya ng silbi sa mga Hapones, ikinulong nila siya at isinailalim sa kakaibang eksperimento. Habang nagpapatuloy sa pagbabasa ang doktor, nabunyag na ang mga eksperimento ay nagdudulot ng matinding karahasan sa tao at nagpapataas ng kanilang lakas ng halos 10 beses kumpara sa ordinaryong tao. Balak ng mga Hapones na gamitin ang mga sundalong ito sa digmaan, ngunit may nangyaring mali. Pagkatapos nito, ipinakita ang flashback noong taong 1943. Nakita natin si Alpha na halos hindi na makilala dahil sa matinding paghiwa at operasyon sa kanyang katawan. Pagkatapos ng operasyon, pumalakpak pa ang Japanese commander at ang kanyang grupo habang pinupuri ang kanilang ginawa. Ngunit ang tunog ng mga palakpak ay nagpadagdag sa tibok ng puso ni Alpha. Bago pa nila siya makontrol, nagising si Alpha at sinimulang patayin ang lahat ng naruroon. Isa-isang pinagbabaril siya ng mga sundalo, ngunit agad nilang napagtanto na hindi ito maaaring isang normal na tao. Nakalikha sila ng isang halimaw. Si Alpha ay parang isang makina ng pagpatay na walang sino man ang may kontrol. May isang doktor na nagkulong sa kanya sa loob ng isang silid at inakalang nakaligtas siya, ngunit kahit walang mga mata, binaril siya ni Alpha diretso sa gitna ng noo at bumagsak siya agad. Pagkatapos nito, kung paano siya napunta sa barkong ito ay isa ring malaking misteryo. Sa kabilang banda, nakarating si Sayek sa selda ng mga babaeng bilanggo, ngunit mga bangkay na lamang ang kanyang nadatnan doon. May isang babae na pinatay sa paraang wala man lang siyang pagkakataong tumakbo o ipagtanggol ang sarili.
Samantala, ang mga natitirang tao ay sumakay sa isang elevator habang pilit na iniligtas ang kanilang mga buhay. Pababa pa lamang ang elevator nang biglang tumalon si Alpha dito at pinutol ang cable kaya naiwan itong nakabitin sa gitna. Pagkatapos noon, pinunit niya ang bakal na parang papel lamang. Hinablot niya ang isang tao pataas at sinimulang punatin ang katawan nito. Huli nang dumating si Sop. Una niyang tinulungan ang babaeng bilanggo na makalabas ng elevator, ngunit hindi ganoon kadaling iligtas ang isa pang bilanggo. Naunawaan din ito ng bilanggo kaya pinigilan niya si Alpha upang mailigtas silang dalawa. Hindi nagtagal, bumigay ang elevator at pareho silang nahulog ng ilang metro pababa. Napakalakas ng pagsabog kaya umabot ang tunog nito hanggang basement. Nang sumilip si Sop pababa, nakita niyang buhay pa rin si Alpha. Kasabay nito, nakarating na si Wong sa barko kasama ang kanyang mga tauhan, at bago sila lumapag, tinurukan nila ang kanilang sarili ng Super Soldier Serum na nagbibigay ng napakalaking lakas sa maikling panahon. Samantala, si Sok ay nakarating sa kusina habang tumatakas kay Alpha. Ikinandado niya ang pinto mula sa loob at sinabi sa babaeng bilanggo na magtago sa freezer. Makalipas ang ilang sandali, sinira ni Alpha ang pinto at pumasok sa loob. Paulit-ulit siyang pinagbabaril ni Sok ngunit walang epekto kahit isang bala. Binuhat siya ni Alpha at ibinagsak sa iba't ibang bahagi ng kusina kaya malubha siyang nasugatan. Pero hindi sumuko si Sok. Sinaksak niya si Alpha sa kamay gamit ang kutsilyo, at nang wala pa ring epekto, kinagat pa niya ito gamit ang kanyang mga ngipin. Patuloy siyang brutal na inaatake ni Alpha, ngunit hindi umatras si Sok hanggang sa tuluyan niyang maputol ang kamay ni Alpha. Walang bakas ng takot sa kamatayan sa mga mata ni Sok, ngunit sa huli ay sinipa siya ni Alpha ng napakalakas hanggang sa mabali ang kanyang leeg at namatay siya roon mismo. Sa sandaling iyon, may mahinang tunog na nagmula sa babaeng bilanggo na nagtatago sa freezer, at narinig ito ni Alpha. Sa sobrang takot, nagpanggap siyang patay sa gitna ng mga bangkay. Pumasok si Alpha sa freezer ngunit wala siyang na-detect dahil body heat ang ginagamit niyang paraan upang mahanap ang kanyang biktima. Sa loob ng freezer, napakalamig kaya wala siyang maramdaman. Lumapit siya ng husto hanggang sa maramdaman ng babae ang kanyang hininga sa mukha nito. Ngunit biglang may narinig na tunog ng helicopter sa labas kaya nailihis ang atensyon ni Alpha at umalis siya roon. Sa kabilang banda, pumasok si Wong sa barko at nang makita ang mga bangkay na nagkalat kung saan-saan, agad niyang naunawaan kung gaano kalala ang sitwasyon. Hinahanap ng kanyang mga sundalo ang bawat sulok ng barko ngunit wala silang nakitang kahit isang buhay na tao. Bago pa sila makausad, tumakbo papunta sa kanila ang babaeng bilanggo dala ang kanyang huling pag-asa at sinabing, umalis na kayo agad, kung hindi ay darating siya. Ngunit walang pag-aalinlang ang binaril siya ni Wong doon mismo. Nang marinig ang putok, dumating sina Dayan at ang doktor, at nang makita nila ang bangkay, agad nilang naunawaan na hindi dumating ang mga taong ito upang magligtas. Agad sumigaw si Dayan, ibaba ninyo ang inyong mga armas at sumuko. Ngunit walang takot siyang binaril ni Wong, at naging malinaw na wala siyang balak na buhayin kahit sino. Magsesenyas na sana si Wong sa kanyang mga tauhan upang patayin ang mga natitirang tao nang bigla akong kumilos sa napakabilis na bilis at pinigilan sila. Nagulat si Wong at napaisip, sino ito? Pinunit niya ang aking damit, at nang makita niya ang parehong marka sa aking dibdib, nagbago ang kanyang ekspresyon. Napagtanto niyang isa rin ako sa kanila at sinadya kong sumakay sa barkong ito upang mahanap sila. Tiningnan akong mabuti ni Wong at bigla niyang naalala ang lahat. Naalala niya na ilang taon na ang nakaraan ay nagkaroon ng madugong labanan sa pagitan ng dalawang gang kung saan brutal na nagpatayan ang magkabilang panig. Isa ako sa mga namatay noon. Pinakolekta ni Wong ang lahat ng bangkay at ipinadala para sa eksperimento. Sa lahat ng katawan, ako lamang ang nagkaroon ng reaksyon sa kanilang gamot. Ngunit nang walang makita ni kahit anong galaw sa katawan ko sa loob ng maraming oras, inakala nilang patay na ako at iniutos na itapon ako kasama ng ibang mga bangkay. Dinala kaming lahat sa isang pig farm at binudburan ng isang kemikal upang kainin kami ng mga baboy. Sa mismong sandaling iyon, nagkamalay ako nang marinig kung pinag-uusapan nila ang pagpatay sa akin. Pinatay ko ang lahat ng lalaking naroon at nakatakas mula sa lugar na iyon. Doon ko naunawaan na hindi na ako ordinaryong tao. Kahit ganoon, ginawa ko ang lahat upang walang makaalam tungkol sa akin at namuhay akong nagtatago sa mundo.
Ngunit hindi ito hinayaan ng tadhana. Di nagtagal, natagpuan ni Wong ang aking pamilya at pinatay ang aking asawa at anak. Lahat ng nangyari mula simula hanggang ngayon ay bahagi lamang ng plano ko upang mahanap ang mga pumatay sa aking pamilya at makapaghiganti. Habang nagpapatuloy ang aming laban, dumating si Alpha. Sumigaw si Wong, "Sa ulo lang kayo bumaril." At agad siyang pinaulanan ng bala ng kanyang mga sundalo. Kahit paano ay naprotektahan ni Alpha ang sarili habang isa-isa niyang pinapatay ang lahat. Samantala, sinamantala ng doktor at ng isang bilanggo ang pagkakataon upang makatakas. Paglabas nila, nakita nilang naroon pa rin ang helicopter. Agad silang sumakay at tinutukan ng baril ang piloto upang piliting lumipad. Ngunit iyon pala ang pinakamalaki nilang pagkakamali. Walang pag-aalinlang ang binaril sila ng piloto. Sa sandaling iyon, lahat ng ordinaryong tao sa barko ay patay na. Mga meta-humans na lamang ang natitira. Direktang inatake ni Alpha ang isa sa kanila, ngunit hindi siya madaling kalaban tulad ng iba. Habang nakikipaglaban kay Alpha, sinabi ni Wong, "Napakamahal mo. Sana hindi na lang kita kailangang patayin. Pero ayos lang, may nakita na akong kapalit mo." Pagkatapos noon, buong lakas na inatake ni Wong si Alpha at brutal na nilaslas ang kanyang leeg hanggang sa mapatay siya. Ngayon, kaming dalawa na lamang ni Wong ang natira sa buong barko. Isang matinding labanan ang sumiklab sa pagitan namin. Magkapantay kami sa lakas, ngunit may military experience si Wong kaya may kalamangan siya laban sa akin. Bago niya ako patayin, malamig niyang sinabi, "Kamukhang kamukha mo ang anak mo." Habang pinapatay kita, naaalala ko ang araw na pinatay ko siya. Pagkarinig ko nito, tuluyan akong nagngit-ngit sa galit. Inatake ko si Wong at paulit-ulit siyang sinaksak. Pagkatapos ay sinipa ng napakalakas hanggang sa mabasag niya ang railing at mahulog diretso sa dagat. Ngunit hindi pa ako nakontento. Tumalon ako sa dagat kasunod niya at patuloy siyang pinatay hanggang sa tuluyan nang tumigil ang kanyang paghinga. Pagkatapos ng madilim na gabing iyon, pagsikat ng araw kinabukasan ay naging pambansang balita ang nakakatakot na masaker na nangyari sa barko. Samantala, nakita natin ang boss ni Wong na personal na dumating upang suriin ang kanyang bagong test subject. Takot na sinabi ng scientist na mapanganib ang sobrang pressure at imposibleng magtrabaho sa ganoong kondisyon. Ngunit kalmadong sinabi ng boss na walang dapat ikatakot. Kontrolado ang lahat, at hinding-hindi tayo mahuhuli. Pagkatapos noon, pumasok siya sa isang nakakandadong selda kung saan may nakakulong na bata. At dito nabunyag ang pinakamalaking sikreto ng kwento. Hindi pala pinatay ni Wong ang anak ko noong araw na iyon dahil mayroon din siyang superpowers mula pagkabata, katulad ko. Kaya imbes na patayin siya, pinanatili siyang buhay at pinalaki sa pagkakabihag. Habang buong buhay kong pinaniwalaan na brutal na pinatay ang aking anak. Sa huli, nakita nating inanod ako ng malalakas na alon papunta sa isang liblib na dalampasigan. Pagmulat ko at pagtingin sa paligid, napagtanto kong nakarating ako sa Korea. Dito nagtatapos ang kwento. Kung ikaw ang sumailalim sa ganoong mapanganib na eksperimento at nagkaroon din ng ganoong kapangyarihan, ano ang gagawin mo? Ibahagi ang iyong opinyon sa comments. At kung nagustuhan mo ang video, huwag na rin kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe upang patuloy kayong updated sa panibago nating upload.